Isang Pinay tourist or bumisita lang sa pamilya sa bansang Canada, kritikal ngayon dahil sa brain aneurysm. Ito yung pagputok ng ugat sa loob ng utak. Pauwi na sana ang nasabing Pilipina ngayong parating na Marso, pero ito pa ang nangyari sa kanya. Kritikal po ngayon ang lagay ng isang Pilipinang turista sa Alberta matapos makaranas ng brain aneurysm ilang linggo na lamang bago po siya bumalik ng Pilipinas. Bagamat may travel insurance, hindi po ito ngayon sumasapat sa lumalaking bayarin sa ospital. Narito ang report. Umaga nitong January 30 nang makaranas si Lakambini Gomez ng pananakit sa kanyang batok. Maya-maya pa ay napahiga si Lakambini at mistulang nawalan na ng malay. Pangatlong beses ko po siyang ginising, hindi po siya nagre-response. Tapos yung pang-apat po, sinampal ko na siya kasi para magising, wala pa rin. Hinaplos ko po yung likod niya, wala pa rin po siyang response. Agad na silang tumawag sa 911 at dinala ang Pinay sa Foothills Medical Center sa Calgary. Paliwanag ng mga doktor sa pamilya, dumanas ng worst case brain aneurysm si Lakambini at kinailangan agad operahan. Ang sakit-sakit po talaga. As in, super sakit po. Lalo na po yung nakikita mo siyang naka-ventilator. Tapos yung gusto niya parang mag-reach out sa'yo. Gusto niyang magsalitan. Tapos makikita mo tumutulo yung luha niya po. Kasi alam ko nasasaktan po siya. Lalo na po yung pag inuubo siya na naka-ventilator po siya. Bigla po tutulo yung luha niya kasi nasasaktan siya kasi parang dito po sa lalamunan. Setyembre nang dumating si Lakambini sa Alberta gamit ang isang tourist visa para makasama ang pamilya Gomez. Pauwi na sana si Lakambini ngayong Marso pabalik sa Pilipinas kung saan naghihintay ang dalawa niyang anak. Bagamat naging matagumpay ang operasyon, nananatiling kritikal ang lagay ng Pinay sa ospital. Tapos yung every time na sasabihin ng doktor na okay, thumbs up, makikita mo po talaga sa kanya na ginagawa niya, yung kinakaya niya po talaga kahit nginig na po yung katawan niya. Tapos nagpe-pray over po ako parating sa kanya po. Sa ngayon pa lamang, mahigit $100,000 na ang mga bayarin sa ospital, halagang lagpas na sa medical expense coverage ng kanilang biniling travel insurance. Insurance po niya talaga, hindi half lang po doon ang makakover po eh. So lahat po noon, shoulder na po ng patient po na, or yung family namin kasi hindi po kami ganun kayaman po na para ano po namin talaga yung bills po. Kaya nag-ano po talaga kami kung sino po yung mga kind-hearted na willing to donate po at tumulong po, lalo na po sa medical bills, sa hospital expenses, sa bills at saka sa rehabilitation po niya. Bukod sa ospital, malaking hamon din ang haharapin ng pamilya sa gastusin sa rehabilitasyon ni Lakambini. Kaya sinubukan ng pamilya ang gumawa ng isang GoFundMe page. Nagbabaka sakali na may magmagandang loob sa sinapit nilang pagsubok. Any amount po talaga, it's really a blessings po for the family, lalo na kay Lakambini po na makakatulong sa gastusin ng pagpapagamot niya. At any amount pa, malaking tulong na po talaga po. It's really such a blessings po. God will bless you 100-fold po. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng kondisyon ni Lakambini, ngunit sa dasal at tulong ng mga kababayan, kanilaan nilang makakayanan ang trahedyang hindi nila inaasahan. Ito talaga ang kahalagahan ng travel insurance para sa mga Pilipino na magta-travel sa ibang bansa. Hindi lamang sa bansang Canada, kundi kahit sa bansa sa mundo. Basta ikaw ay tourist at hindi OFW, ay dapat meron kang travel insurance. Hindi man sumapat ang travel insurance sa kabayan para sa kanyang bayarin, pero at least ay kalahati sa mababawa sa babayaran ng kanyang pamilya sa hospital. Pinagdarasal din natin na sana makarecover si kabayan, lalo na't may naghihintay sa kanyang mga anak niya sa Pilipinas.